pangunahing layunin is yung protection para sa ating mga Ang i-experience namin parang ayaw about the namin pandemic. sa Talagang gusto ko bigyan din empowerment of Magandang araw po mga kaibigan, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Ilang linggo na tayong nakakarinig ng mga report tungkol sa di umano'y peking bigas. Kaya naman ang mga mamamayan hindi na maiwasan ang mangamba. Ano nga ba itong peking bigas? Saan nga ba ito nanggaling? At ano ang maaaring idulot ito sa ating kalusugan? Paano nga ba malalaman kung peke o hindi ang bigas na binibili natin? Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Patuloy na inimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang insidente ng pagkalat ng mga di umano'y peking bigas na naunang nadiskubre sa Davao City. Sa naging investigasyon sa Senado, kinumpirma ng Food and Drugs Administration o FDA na nakitaan ng mga kemikal na para sa gamot ang di umano'y fake rice mula sa Davao. Because these chemicals should not be found in rice, but nevertheless they're there. There are pretty clear fingerprint of these chemicals based on our reference standards. But these are chemicals normally found in pharmaceutical products. They are coating agents and flavoring agents, ma'am. So we didn't believe that this chemical content should be there. Pero hindi naman sila nakakasama po. Sa kahiwalay naman na pagsusuri na isinagawa ng National Food Authority o NFA, nakitaan din ang di umano'y peking bigas ng kemikal na DBP na karaniwang ginagamit naman para sa mga plastik. Ang mga kontaminadong bigas ay naunang nadiskubre matapos ireklamo ng isang pamilya sa Davao ang bigas nang ito ay mistulang naging styrofoam nang matapos maluto at muntik nang nakain ng pamilya. Sabi ko sa kanila, bakit ganito yung bigas nyo? Ay yung kanin nyo, bakit ganito matigas? Sabi namin, ay parang pag lalagyan nyo po ng tubig, pag pigain nyo po, lalabas yung tubig, tapos pag-release nyo po ng ganyan, para siyang styrofoam. Tapos sabi ko, dapat i-report ito. Iginit naman ni Presidential Assistant for Food Security and Agriculture, Secretary Kiko Pangilinan, na ang nadiskubreng di umano'y peking bigas sa Davao ay isang isolated case lamang. Ito ay matapos na magnegatibo sa mga contaminants ang mga aabot sa 60 mga samples ng bigas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lahat po nung 60, libal lang po dito sa Davao, lahat po nung 60 negative. Lahat po nung 60 complaints, dala ho siguro ng agam-agam at may kaunting takot, kaya ho may fear, kaya ho inaakalang fake, dinala po sa NFA, dines po ng NFA, genuine po na bigas, yung more than 60 complaints. Isa lang po ang naging fake o naging questionable in terms of contaminants, and that is the one in Davao. Kaya po gusto po namin sabihin at this point, base po sa ebidensya, base po sa mga reports, masasabi po natin na itong contaminants na ito is isolated and only in Davao. Inutusan na rin ni Pangulong Aquino ang NBI na magsagawa na rin ng kahiwalay na investigasyon ukol sa umano'y peking bigas. Sa gitna ng isyong ito, ano naman ang masasabi ni Juan ukol dito? May dapat bang ikapangamba? Doon nga kami na kinakabahan pag kami bumibili ng bigas, baka pagkain namin, mamansya namin dun eh. Masama po talaga yun. Talagang kung meron mang ganyan, talagang hindi nga tama. O talaga nakakasira sa mga ibang mga titinda, ganyan. Nakakatakot kasi baka mamaya makain ng iba. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan.
Kaya ang topic natin today ay peking bigas. Totoo ba? Bago po natin simulan ang ating talakayan, para sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po yan sa Light Network Channel 33. At muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga araw at oras na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman, para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send your comments or ask questions to our guests. Sa pamamagitan po yan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screens. Pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter pages. Maaari rin mapanood ng Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lamang sa website link na nasa inyong TV screens. At syempre naman, mainit na mainit talaga yung topic natin ngayon. Marami tayong lilinawin, kaya kasama natin ngayon ang ating mga panauhin. Unang-una, we have the spokesperson of National Food Authority, Mr. Angel Imperial. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama din po natin ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SIDAG, Mr. Rosindo So. Kumusta po? Okay. Siyempre yung mga usapan natin ngayon kanin, bigas, napaka-staple naman yan sa ating mga... Araw-araw talaga natin kinukonsumo yan. So, hindi talaga maiiwasan na mag-panic yung ilan or mangamba kung talaga nga bang may peking bigas. So, tanungin natin ngayon, yung ating mga panauhin ngayong araw na ito. Gaano po ba katotoo itong peking bigas? Okay. Ito ay pumutok noong June 25 at simula noon nagpa-imbestiga ang NFA, double triple efforts nationwide. And simula noon hanggang kanina, hanggang ngayon, wala po tayong nakitang peking bigas. Maraming complaints ang na-receive ng National Food Authority, about 50 to 60 complaints. And all those complaints proved to be negative, except doon sa isang case ng Davao City na nakita nating contaminated. Kahapon, nagkaroon ng command conference ang CIDG na siyang pumasok na sa malalim na pagsisiyasat nito. At dineklara nga nila na walang peking bigas sa Davao. Although doon tayo nakakuha ng sample na mayroong contamination. So ang sinasabi ng CIDG, walang peking bigas, and most likely the sample na nakuha natin doon sa Davao, which was analyzed by the Food Development Center, was an isolated case, and perhaps it was contaminated due to improper handling. Pag sinabi kasing peking bigas at saka kontaminasyon, there are two different things. Kontaminasyon, maaaring may nalagay lang o nasama. Aksidente. Posible. Okay. Ganyan. Doon naman po siguro dito sa case na to sa Davao, hindi naman intention. Probably, kasi sinasabi kontaminasyon lang. Ano po ba naman yung mga nakikita po ninyo mga possibilities din dito? Yung sa hearing, ang sinabi, mukhang may test na hindi rin sinabing contaminated eh. So ito is dapat matest pa ulit. Kaya ang suggestion is i-retest ulit. So hinihintay natin yung resulta. Kaya hintayin na lang natin siguro natin yung result para at least malaman natin yung talagang resulta ng lalabas. Kasi kung hindi, mag-speculate tayo. Mahirap naman. Ano po ba yung epekto nito sa sinag? Lalo na yung sa mga membro ng I think ang concern lang natin is yung yung food safety sa mga consumer. Dahil kung may insidente na isang ganon, tapos may spread yan, hindi maganda. Dapat ma-check talaga ng yung mga pumapasok dito sa ating bansa, lalo na ang laki ng smuggling na dumating. So, dapat ma-check talaga yung entry ng mga dumadating na bigas dito sa ating bansa. Pero sa inyo pong samahan, sa mga miyembro ninyo, ano po ba kung sakali nga po na magkaroon so ng far, yung NFA, talagang umikot sila sa probinsya, maski sa Region 1, na minomonitor namin yung NFA. Pinupuntahan talaga yung mga outlet and pinupuntahan din yung mga miller para ma-check yung food safety ng mga consumer. So far, wala naman tayong nakuhang ibang insidente. At saka yun nga, yun din yung paglinawin natin. So yung insidente na nakita natin sa Davao, nag-iisa lang po ba ito? Yes, nag-iisa lang. Yeah, nag-iisa lang pala siya. Meron din di ba lumabas na issue naman sa Novaliches Novaliches. din. Oo. Reklamo, ano po ba Totoo nangyari yun. doon? Actually, ako yung nakausap noong barangay kapitan. Sabi niya, sir, meron kaming suspetsang dito, peking bigas. That's very good, sir. Taka muna, sabi ko, do you have a sample with you? Yes, sabi niya.
At ano po yan? Sabi ko, luto at hilaw. Oo, sabi niya ganun. Mabuti ho, sabi ko ganun. And then I immediately coordinated with our manager sa Central District Office. At pinuntahan nila the following day kasi hapon na yun past 5. Pagdating doon, napakarami ng media. Okay? Sabi niya, pati ho yung nagbigay sa amin ng sample, alam natin ang pangalan. Okay? Only to find out na doon pa lang, nung nakita ng manager namin, ang NFA manager kasi saka classifiers, hawak pa lang sa bigas. Kung ikaw ay talagang matagal maalam dito, hawak pa lang, mararamdaman mo kaagad kung ito ba ay totoo o hindi. So, sige, sabi niya gano'n at ipapa-check natin. And then one media representative personally brought to our office and talked to me yung cooked and uncooked samples. Yung sinaing na at saka yung bigas pa. Okay, sabi ko, so mabuti at mayroon tayo, sabi ko, mga samples. So, pinaliwanag ko yung mga palatandaan ng genuine na bigas. Dahil simula nung pumutok itong issue na to, dahil wala naman tayong nakita pa na fake rice, so wala tayong masasabi ano itong mga characteristics at ano yung physical features ng Yan isang po fake nagreklamo. Ano pong pinakabatayan niya? Bakit niya po nasabi na baka peke ito? Iba raw yung itsura. So, di ba, yung sinasabi nga natin, yung takot pag minsan nasa isip natin. Opo. So, kung ano yung lagi nating nasa isip na nakakatakot, posibleng doon lagi yung ating iniisip, doon mag-focus. And so afterwards, I accompanied the media together bringing the samples to sa laboratory. And physically, hindi pa sa chemical laboratory, yung dinidescribe, primero, pinadescribe muna niya, ano po ba ang palatandaan ng isang tunay na bigas? Visually, kung mayroon kayong masasabi. So, pinadescribe na dapat ito mayroong tapyas or bungi doon sa isang dulo. Ang bigas kasi natin is oblong. Pero pansinin natin, o baka hindi napapansin ng mga ibang kababayan natin, yung isang dulo nito may bawas yun dahil naroon yung embryo. So, pag giniling yun, yung embryo na yun, yung puti, sumasama siya sa paging pulbos na babasag. Okay, so tapyas siya kaagad. Number 2, meron siyang tinatawag na groove or maliliit na kanal extending from end to end. Lahat ho ng bigas. So kung wala kung wala 'yon, yung isa man do sa ano na yun ay wala, masasabi natin na ano yan, gawa sa molde. At kung gawa sa molde yan, maaaring pinadaan sa makina. But incidentally, all those parameters, physical characteristics are there. And therefore, yung ating classifier sa laboratory, sir, ang ganda nga ho nitong dala ninyong bigas. Well-milled, medyo durog nga lang at mayroong mga brokens, mayroong tinatawag tayo na chalky grains or chalky kernels. Yung bang nakukuha yun dun sa mga immature na butil na nung anihin ay hindi siya nabuong bigas. Pero hindi naman natin inaalis yun. At hindi yun masama. Kasama talaga yun. In fact, sa pamantayan ng NFA, merong certain percentage allowed for the chalky kernels. So, yung complaint sa Novaliches was outright closed dahil genuine na bigas yung daladalang sample. Ano po ba yung napansin niya? Yung chalky kernel ba? Kaya ba yung nagduda siya? Hindi. Ang duda niya ay masyadong maputi, masyadong malambot. Wala, mahirap sabihin. At ang nakakatawa pa dito, noong hapon nung unang dumating yung tawag sa amin at ang sinasabi ng barangay kapitan, nandito pati yung nag-submit ng sample. The following day, yung nag-submit ng sample can no longer be found. Wala, hindi na nagpakita. So, hindi naman natin sa sinisisi dahil nga parang naging parang apoy na medyo lumaganap and therefore maraming natakot. Kaya nga lamang, gusto kong samantalin itong pagkakataon na ito, this is not something na dapat magpanik tayo. Pero ito ay dapat na precaution na lahat tayo ay dapat maging mapagmatsyag at mapagbantay sa ating mga binibili. At hindi lamang sa ating binibili dahil baka malusutan tayo doon sa ating visual na pagtingin doon sa mga bigas. Pero pag niluto natin, tingnan pa rin natin ano ba yung mga kakaibang hindi natin naobserbahan dati ay meron dito ngayon para magkatulong-tulong tayo at ang National Food Authority po naman ay handang tumugon. Magdala ng sample tayo, tumawag o lumapit tayo sa pinakamalapit na tanggapan ng NFA or tumawag sa ating hotline 0906-436-3133 para kung medyo malayo tayo po ang lalapit sa kanila para matiyak natin at
may sarado yung mga agam-abang kung tama nga ba o mali. Ano po yung number yun? 0906? 0906-436-3133. Text lang po yun at sinisigurado ko po, sasagutin natin. Kung hindi man masagot kung gabi yun, sigurado the following day, there will be a reply to your text to us. Doon po sa sample doon sa Davao, ano po ba yung itsura nung nakita na contamination? Nahawakan ko mismo yung sample, pero it was contained in a plastic sample bag ng NFA, transparent. Hindi ko siya binuksan dahil ayaw ko nga na yung word na makontaminate, baka pag hinawakan ng kamay, baka lalong masira. So, nakita ko siya na mukhang bigas naman, although maputi siya. Kaya lang yung maputi kasi is relative eh. Depende sa uri ng bigas. So, even yung pag-amoy, dahil pwede rin naman sanang amoyin. Kaya lang sabi ko, baka lalo pang makasira ito dahil kukunti lang yung sample. Mukhang bigas din siya. Ang sabi po, di ba parang medyo parang styrofoam daw po yung texture. Yung pag naluto na. Luto na yung, in fact, liwanagin lang natin, yung nakuhang sample sa Davao is luto na. Wala tayong nakuhang sample na bigas pa. At yun yung pinuntahan, yun yung dinig deeper ng investigation ng CIDG, which incidentally after so many days, ay wala rin silang nakita, walang nakuha. And itong lutong sample po na ito, gaano katagal na siyang luto? Ito, lumabas ito noong nakapagsalita, further sa nagbigay ng information itong si Hannah Palye. Kasi ang ganitong istorya, ang nagreklamo ay si Carmencita Grino. Nung tinanong si Carmencita Grino, sabi niya, nakuha ko yung sa aking sister-in-law na luto na yan at isasangag ko nga sana. So, nung nilapitan itong si Hannah Palye, na sister-in-law ni Carmencita Grino, sabi niya, nakuha ko yan sa isang karinderya, Ciudad Esperanza Karinderya, na binili sa Bansalan, Davao Sur. Bansalan, Davao Sur is about 1.5 travel away from Davao City. Pinuntahan yung sinasabi niyang retailer. So, negative. Sabi nung retailer, bakit ako magbebenta ron? Ang layo-layo nun. And I deny selling my rice, sabi niya, dyan sa Ciudad Esperanza Karinderya. Tiningnan yung Ciudad Esperanza, walang karinderya. It is housing subdivision. So, okay. Ang tanong mo, gaano nakatagal ito? Sang-ayon doon sa investigation ng CIDG, binili yung bigas ng June 20, okay, at isinaing. Incidentally, yung sinasabing karinderya ay pag-aari din pala itong si Hannah Palye. Opo. Meron, at sinasabi niya, meron siyang kapartner. Well, that's another issue. Pero siya ang may-ari o isa siya sa may-ari. Natira ito dahil matumal yung bentahan. Kukunti lang yung kumain. Actually, ang binili ay mga 20 kilo na tig 10 kilo sa dalawang bags. Yung sa isang 10 kilo ay iniwan sa bahay na pagkain at yung isang 10 kilo ay dinala sa karinderya para lutuin. Okay, so kinain nila yung isang 10 kilo. Yung sa karinderya may natira at yun yung inuwi. So imagine natin, that's June 20 binili and most likely June 20 niluto. Nakuha ni Carmencita Grino ng June 25 or 26 at lumabas yung complaint ng 26. So about 4 to 5 days. Okay, ano po ba yung description nila dun sa lasa? Yung si Carmencita Grino, wala siyang description sa lasa. Sa lasa, opo. Dahil ang kumain ay yung pamilya ni Hannah Palye. At wala naman siyang nabanggit sa lasa. Ang sinasabi lang ni Carmencita Grino, nagduda siya, bakit matigas? Bakit matigas? Kasi galing sa freezer eh. So, ilang araw sa freezer. So, sabi na, buhusan mo ng tubig, sabi niyo sa kanyang household, para lumambot, may nito tubig. Pero matigas pa, sabi rin nung household. Hindi, ako nang bahala. So, tinry niya, matigas nga. So, nung kanyang lulutuin at isasangag, sabi niya, parang, bakit ito dumidikit sa kawali nung isasangag siya? Yun yung kanyang pagdududa. Wala siyang sinabi na kinain nila yon. So, nung mayroon duda na sila, lumapit sila sa media. So, possible din po ba na yung, kunyari, kumbaga yung component ng kanin ay nag-iba-iba na rin? Kasi matagal na yung nakalipas, tapos nagpalipat-lipat ng na nilagay sa freezer pala ng galing, tapos, di ba? Kasi baka mamaya may chemical reaction na rin. Yun nga isang tinitingnan at yun nga ang isang teorya na sinusundan ng CIDG. Dahil ang pinaglagyan noong leftover na kanin from the karinderya ay sandobag. Okay? So, nung iniuwi, inilagay muna sa mesa. Sa mesa lang for about 3 hours.
Pagkatapos, noong 3 hours, nakita na, okay, dapat ilagay pala dun sa ref dahil kasi yung kanyang biyanan, may biniling ref na bago. So, inilagay dun sa ref, hindi pa on yung ref. Wala pang kuryente, inilagay sa ref at incidentally, may kasama pang deodorizer. That's according to the report. So, noong sinaksak yung ref, di nandun na yung bigas. So, it took some days bago nakita naman nitong si Carmencita Grino na lumipat doon sa bahay noong biyanan niya para may bago kayong ref. Nung pagbukas niya, ay may tirang kanin. Hingin ko na lang ito at isasangag ko. Ano ba kaya yung mga naghalo dito sa kanin na to? Kasi iba-iba yung mga lumalabas na information kung ano yung mga chemical, may mga kumakalat din sa social media. Yan naman pag-usapan natin siguro mamaya sa ating pagbabalik. That's right, Carlo. Kaya huwag po kayong alis, mga kaibigan, dahil magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Sana close na. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic pa rin na peking bigas. Totoo nga ba? At ito naman ang ating mga komento mula sa ating televiewers mula kay Edwin Ong ng Davao City. Okay. Paano po ba namin malalaman kung ang binibili naming bigas ay peke at gaano ba ito kadelikado sa aming mga kalusugan? Mula naman kay Eileen, sulat ng Mandaluyong, the presence of fake rice in the country should be under the responsibility of the Department of Agriculture and National Food Authority. The government must do something on this issue. Please lang po, this fake rice is made of plastic and it can kill a human being. Okay, nagpapanik na nga yung mga mga kababayan. At mula naman sa Facebook page natin, grabe ang mahal na ng bigas ngayon. May peke pa. At mula naman kay Kevin Dizon ng Quezon City, ang kanyang comment, magandang araw, Diyos at Bayan. Madalas na nga po magkabagyo. Siyempre, kailangan na mag-stock tayo ng mga pagkain. Pati bigas, may peke na. Ang mahal na nga po ng bigas ngayon. Baka pati po mga dilata magkaroon na din ng aberya. Mag-pray na lang tayo para sa mga kalusugan nating lahat. Thank you, Diyos at Bayan. Okay. O yun, sa ilan sa Ayan mga na. nadinig nating komento, baka pwede po kayong mag-react. Okay, yung sinasabi kanina, di ba nabanggit ko na, kung ikaw ay bibili sa palengke, visually, wala ka naman dalang magnifying glass, wala ka naman dalang mga chemicals. So, tingnan lang natin, sinabi ko nga kanina, pansinin natin na yung bigas ay oblong, kahit na long grains yan o rounded, pero oblong pa rin siya. Yung isang dulo po niyan ay may tapyas o may bungi. Natural yun sa bigas. Kung hindi tapyas o bungi yung isang dulo nun, magduda tayo. At yung tapyas o bungi nun, may natitirian na sa English, ang term nila, scientific term is hilum. May tira po siya na dahil yun yung embryo nung butil. Na kung tumubo yung bigas, yung palay na yon at naging bagong halaman siya, dun yung pagkain. So, kaya tapyas yun. Isa yon. Pangalawa, may grove or maliit na kanal. Simula doon sa magkabilang dulo, mayroon siya. Tinatawag natin yan grove or branch streaks. Kung medyo well-milled dyan, nagkukulay puti yan. Kung under-milled naman or regular milled, medyo brownish yan. Kasi yung brand ng palay, medyo grayish brown or brownish gray. So, doon lang po, visually, makikita na natin. So, kung sakali man po na hindi natin makita doon, magbantay pa rin tayo pag naluto natin yan. Kung mayroong kakaiba tayong naobserbahan doon sa luto nating sinaing, tawag lang po tayo sa NFA. Pero wag lang pong basta tawag. Kailangan po, meron tayong basihan, may pagbabasehan tayo. Dapat may sample at mas maganda nga po yung sample kung ito ay uncooked. Pero kung wala, sige, cook tayo. Kaya lang medyo matagal lang tulad nung ginawa natin. Ano po ba talaga yung sinasabi na nakahalo doon sa kanin? Kasi may mga lumalabas na sa social media, di ba, nababasa na meron siyang halo na starch at saka yung resin. Yung resin, yun yung ginagamit sa paggawa ng mga DVD. So may mga nakakaisip rin, ako may halong plastic. Ano po ba talaga yung particular chemical or contaminant na nandun? Okay. Gaya nung ating sinabi, yung sinasabing may resin, pinaghalo yung mga starch ng iba't ibang ano, that is based on social media account. Based on social media account. Ang sinasabi natin ay based dun sa sample na sinabmit sa atin
na yung puti, na yung bigas na yun ay starch. So, hindi lang matyak pa at yun yung isa pang further test na aalamin kung ito ay starch na pwedeng, ang starch kasi pwedeng manggaling sa bigas, sa mais, sa kasaba, sa sweet potato, and one other yan eh. So, yun lang po alamin natin. Pero siya ay starch. So, posibleng bigas din siya. Kung bigas siya, so, it is a contaminated rice. Ngayon, kung hindi siya bigas, that's another issue again. Pero that will be proven by another testing. Ang sinasabi Wala po, di ba, sandali, DBP sir. yung ano? Walang resin. Wala pang resin. That will be proven by further test. Yung sinasabi nga kanina ni Mr. So, hintayin natin siya by expectedly by July 29. Okay. Ang nakita is a chemical known as dibutyl phthalate. Okay. So, yun yung sinasabi nga natin na humalo doon sa nakitang sinaing na sinabit na sample. At yung dibutyl phthalate o DBP ay pag-uusapan natin ngayon dahil sa telepono po sa kabilang linya makakasama natin si Professor Concepcion Lizada ng UP Food Science and Nutrition. Magandang araw po sa inyo, Professor Lizada. Si Carlo Lorenzo po ito at saka si K.A. Antonio. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Tatanong lang po namin, ano po ba ang DBP o dibutyl phthalate? Yun ay isang chemical, no, na nilalagay sa plastic. Kagaya ng PVC pipe, mga plastic containers, yung plastic wrap na ginagamit natin. Ano po ba yung composition po nito? Mahirap i-explain yung structure niya. No? Yung butyl, ang ibig sabihin nun, 4 na carbon. Tapos yung phthalate, meron yung ring structure. Pero isang compound yan, purong compound. Ano siya, hindi siya resin. Ang tawag sa kanya, plasticizer. Dinadagdag mo sa plastic. Pagka plasticizer, dinadagdag sa plastic, ano po yun? Hindi Pampafirm? siya mismo plastic. Dinadagdag siya, pero nanggagaling siya sa plastic. Okay. Ano po ang epekto nito kung sakaling makonsumo ng isang ordinaryong Pilipino? Actually, ang sinasabi, kung basahin niyo yung tinatawag na material safety data sheet, no, na nakikita doon yung pwedeng maging pinsala sa katawan. Ang sinasabi naman nila, hindi pa talaga na-establish kung ano ang effect niya sa humans. Kasi maraming studies niyan sa animals. Nakita nila sa animals, actually ang tawag dyan, medyo technical, isang compound dyan na endocrine disruptor. Ang ibig sabihin nun, yung hormones natin pwedeng ma-affect. Medyo merong effect siya sa estrogen para sa babae, pero ang main effect niya ay anti-androgenic. So, it's against the male hormone, no? Tapos may nakikita sila sa animal studies na pwedeng mapinsala kung kumain ng buntis, pwedeng mapinsala yung nasa developing fetus. Yung mga binabanggit nyo po ngayon na sinasabi nyo po nakaka-affect sa hormones, particularly lalo na sa mga lalaki, ano pong ibig sabihin nito? Like sa hormones ng lalaki, halimbawa, may kinalaman ba yan sa mga regular na routines na ginagawa ng lalaki o halimbawa sa kanyang fertility? Oo, pwede ma-affect yung fertility, pero hindi pa makakasya na-establish yung sa human. So, sa mga animal studies na ginagawa. So, imbis na maka-affect, magkaroon ng effect yung male hormone, yung the usual way, medyo minamodify niya yung effect sa male hormone. Meron din po mga lumalabas po na mga pahayag na kung sakali daw pong makonsumo ito ng isang regular na tao, ay wala naman yung immediate effects na makikita. Kung kakainin daw ito ng madalas sa loob ng ilang buwan, tsaka pa lang daw magkakaroon ng actual effect. Ganito, kaya nga, kung titignan mo, yung sinasabi nila toxicity nga, at saka effect niya, sinasabi nila na hindi masyadong mapinsala. Ang kaso, maraming pinanggagalingan yan. Yung tubig, yung madaan sa PVC pipe, pwedeng merong kaunting dibutyl phthalate. Tapos, yung Maraming salamat po, Professor Lizada. Babalikan po namin kayo maya-maya lamang habang inaayos po natin ang
technical signal po ng ating linya ng komunikasyon. Samantala, babalikan po natin ang ating mga kasama dito sa studio. Yung binabanggit po na DBP, nadinig niyo po kanina sa kanyang pahayag, nakakagulat naman yun kung... Yun yung mga effects, no? So diba? siguro ito na naman isang magiging pangamba para sa mga televiewers. Pero ito linawin natin, yung DBP na nahanap, ito po ay galing lamang po dun sa samples mula Samples lang. doon sa Davao. inireklamo sa Davao. Davao, wala. Kaya ano siya ulitin natin about 50 to 60 reports on suspicion sa alleged fake rice. Isa lang yung Davao. Doon lang nagkaroon ng positive effects. Tapos yung sinasabi ni Dr. Lizada, ang published reports, nakita na rin ng ating Food Development Center yan nag-aaral na sila. Ang published reports tungkol sa pag-aaral ng epekto nito sa sa human beings ay sa hayop na posible nga na maka-apekto sa reproductive system. Wala pang published reports na tumutukoy na epekto nito sa tao. At kung tama yung pakaintindi ko na sinasabi ni Doktor kanina, so yung dinadaluyan ng tubig natin na PVC pipes, nandoon din yung plasticizer na ginamit, itong dibutyl phthalate. Yung mga containers natin, plastic containers, nandiyan din yung dibutyl phthalate. So, quoting Undersecretary Kenneth Go, sabi ni Secretary Pangilinan nung nagkaroon ng unang press briefing noong July 3 about the discovery of such contamination by the Food Development Center. Even the fish we eat, yung mga isda na ating kinakain, ay mayroong dibutyl phthalate because of the environment where they live. And so therefore, yun yung sinasabi nga na kung sakaring maka-ingest tayo ng dibutyl phthalate is not as fatal as gaya ng lason or anumang hindi maganda sa ating kalusugan na immediately ay meron tayong mararamdaman kaagad na pagkahilo, pagkasakit ng tiyan, pagsusuka or kamatayan kaagad. Kaya nga yun din yung sinasabi nga quoting Undersecretary Kenneth Go na para makita ang harmful effect nito is you have to eat that 3 times a day daily for continuous period of so much months. So, hindi mo pala ganun ka. Masyadong nakakatakot. Para naman makalma din yung ating mga viewers. Kaya nga, sabi nga natin is, this is a cause for precaution and warning. Pero, hindi siya cause for alarm. Maging mapagmatsyag lang tayo. Maging mapagbantay. Tsaka yung tinetest dun sa, dun sa sinabing, dun sa hearing, na dapat kung ilan yung content para concentration kung hanggang ilan ba para kung safe ba ito talaga. So yan ang hinintay natin kaya wag tayo mag-speculate ba matakot yung mga tao. Sa inyo pong samahan, ano po ba yung kilos o meron po bang ginagawang hakbang ang inyong ang sinag para maging mas mapagmatsyag sa mga siguro pagpasok po ng mga produkto o pagbebenta po? Siguro isa yung local produce natin kailangan local production natin sa mga magsasaka. Dapat yun ang natin i-consume natin, ibig sabihin yung local production natin. Kung nakikita natin yung sinasabi nila may pwedeng galing sa kamote, galing sa ibang source, kung bibili ka rito ng mga kamote, tapos i-produce natin yung fake rice, yung cost medyo mataas So, imposible yun na local produce yun. So, yung local production natin na palay and magiging rice, yun pa rin ang nakikita natin na kailangan i-consume ng ating mga consumer. I-consume ng ating consumer at least sigurado ito is a local product. Nabanggit nyo na rin kanina yung imposible na dito produce. Yes. Pag-usapan na natin yung smuggling. Ano po ba yung sa inyong mga samahan, sa mga inyong pag-uusap, sitwasyon ng smuggling ng pagbigas dito po sa bansa? Yeah, na-check natin yung sa United Nations record na umabot ng 2.3 million metric tons ang pumasok dito sa ating bansa. Yung record naman ng NFA, almost 1.7 million metric tons lang ang pumasok.
So almost 600,000 metric tons ang pumasok na smuggled. Ang problema ng smuggle, hindi dumaan yan sa proper checking ng NFA. Kaya yun ang medyo natatakot tayo kung ano ang pumapasok. No? And itong taon, that is last year, no? Itong taon, ang record natin, almost 300,000 metric tons lang pumasok. Ibig sabihin, 6 million bags yan. Ganun kalaki. So, ang inaano natin, hindi dumaan sa check ng kasi sine-check yan ng NFA pag pumapasok. So yun, dapat bantayan ng Bureau of Customs and of course ang NFA. Meron po bang ginagawa na yung ating authorities para mas maging strict or mas mabantayan pa yung mga nakakapasok nga po na smugglers? Yeah, kaya ang grupo namin, ang gusto na sana natin, ang mag-import na lang ng bigas is through NFA na lang. Ibig sabihin, at least kung outside dun sa NFA, alam natin smuggled na yun. Yun ang ilaano natin. So, yun ang tinitingnan natin ngayon. Okay, so maraming salamat po. So, at least mas marami tayong natututunan talaga about sa mga peking bigas. So, huwag kayong mangamba, pero bago po yan, huwag muna kayong aalis mga kaibigan dahil magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic pa rin na peking bigas, totoo ba? At ito naman mula sa ating mga televiewers, meron naman tayong mga mangilang-ilang mga komento. It's funny na we're hearing fake rice sa Pilipinas na isa sa mga exporter ng bigas noong araw. Tapos ngayon, mayroon pang issue ng rice smuggling. Sana the government can do something. Yan ay mula kay Nicole Lagmay ng Pasig City at mula naman kay Cam Slim. Sabi naman niya, magandang gabi, Diyos at Bayan. Maraming salamat po dahil topic niyo po ito. At least ngayon, na napanood ko kayo, hindi na po ako mangangamba kasi maaaring hindi naman totoo. Kung totoo naman po ito, ipag-pray na lang po natin ang mga kalusugan natin. At mula naman sa ating Facebook user na si Casey Garcia, grabe naman tayong mga Pilipino, masyado tayong overreacting, maliit na bagay. Alam ko para sa kalusugan natin ito, pero wag namang balita pa lang sa iba ay nakakamatay na agad. Salamat sa Diyos at Bayan sa topic na ito. Ayan. Actually, at least naliliwanagan na natin yung ating mga televiewers na wala daw pong fake rice. Ito lang po ay kontaminado na isang kaso sa Davao. Isolated case. Yes. Kaya naman, dahil dyan, balikan naman natin ang isa pa sa magpapakalma siguro sa atin, no? Para maintindihan kung ano nga ba yung nakahalo dito sa sinasabing sample na pinag-aaralan ng mga eksperto. Makakasama po natin muli si Professor Concepcion Lizada ng UP Food Science and Nutrition. Magandang gabi po uli ang nagbabalik na Professor. Magandang gabi po naman. Opo. At tatanong lang po uli namin, kanina po nabanggit po ninyo na may epekto itong DBP o ang sinasabi na dibutyl phthalate sa kalusugan kung ang magkokonsumo nito ay buntis at kung ang lalaki ang magkokonsumo. Pero ang tanong naman natin, gaano karami o yung concentration na kailangan bago magkaroon siya ng epekto na makikita sa katawan ng isang kumonsumo? Hindi pa talaga na-establish yun. No? Kanya nga maraming pag-aaral kasi ang concern nila ay maraming pinanggagalingan yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa talaga na-establish. Pero kung titignan niyo yung Hong Kong, sinabi nila ang nasa pagkain kailangan mababa na kasi nga kung saan siya nanggagaling, mas maigyan na 0.3, kung mahirap technical yun 0.3 ppm. So, pag sa 0.3 ppm, ang ibig sabihin nun, 0.3 milligram, no? Ang liit-liit na amount nun per kilogram of food. So, medyo mababa yon. Pero magandang gamitin natin gabay yon kasi ang Hong Kong, ang dieta nila, ang pagkain nila ay nalalapit na rin sa atin. Sinasabi rin na sa regular nating pagkonsumo ng mga pagkain, meron din naman daw natatagpuan na small traces of DBP. Totoo po ba yun? Oh, yes. Oo. Kanya nga, ang sabi nilang gano'n, dahil pati sa tubig meron kasi yung PVC pipes, no? Yun din ang pinanggagalingan yan. Kanya sabi nila, kahit wala pang nakikitang definite result, definite harm, kailangan din gabayan ang publiko. So ngayon, pag dumating yung resulta ng mga pag-aaral, siguro mas magagabayan tayo
At yung yung organisasyon na talagang gumagawa niyan ay ang Codex Alimentarius. Ano po ba ang maaari niyong maging mensahe sa ating mga televiewers po na nangangamba kung sakali ang kanilang makakain ay merong nakahalong DBP? Alam niyo, yun nga ang isang, yung nag-present ako ng paper sana, ang message ko doon, ang isang message ko is, have a varied diet. Varied. Kasi kung varied ang diet mo, maraming gulay, maraming prutas, may isda, hindi lang isang klase ng pagkain o kakaunting klase ng pagkain, ang ibig sabihin nun, hindi ka makakakuha ng kahit anong kontaminasyon, ay hindi siya masyadong dadami. So, kung yung mga ganyan, hindi pa natin alam kung ano ang talagang safe level, I would go by the advice, have a diverse diet. Ito pong sample na pinag-aaralan po na kanin, posible din na nakulob o nalagay sa refrigerator ng matagal na walang kuryente. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano bang nangyayari sa anyo o sa composition ng isang kanin na nakulob o kaya matagal nang hindi na ilabas? Oo, alam nyo, nakikinig ako kanina sa ibang sinabi, yung mga naintindihan ko, maganda nga pasalamat sa inyo na nalilinaw ito. Pero nung Senate hearing, nung nagsalaysay si Mrs. Green, si Ginang Grino at saka yung CIDG, nagbigay ng report ang CIDG, napakalinaw ng report ng CIDG. Kasi yung DBP, posible yun, hindi na sila nakakuha ng bigas eh. Ang nakuha nila, lutong kanin na. Tirang lutong kanin. At kung yun, ay habang mainit pa, nilagay sa plastic bag, posible doon ang galing yung DBP. Yun ang, kung iisipin natin kung saan pwedeng nanggaling yung DBP, doon sa plastic bag. So, umpisa pa lang, posible nagkaroon na. So, magandang... Sige, go ahead po. Tapos, kasi ang nangyari pala doon, inilagay sa ref, no? Di very efficient yung ref kasi bago daw yung refrigerator, no? So, nasa refrigerator yan, hindi ko lang alam kung gaano patagal. Pagkatapos, inilipat pa nga sa freezer. Tapos inilabas ulit. Pagka ginawa mo sa lutong kanin yan, parang tumigas na bahaw. Okay. Alam mo, yung tumigas na bahaw na yon, mahirap mo nang palambutin yon. Kanya ang sinabi ni Ginang Grino, hindi ko na mapalambot. Sabi niya, ang tigas, hindi ko na mapalambot. Tapos sinabi niya, parang hindi nabubulok. Kasi yon, lahat, karamihan ng tubig na nandun sa kanin, nahiwalay na. So, kailangan ng mga mikrobyo yung tubig na yon para sila ay dumami. So, dahil naalis yung tubig, dahil yung freezing, holding in the refrigerator, lalo na kung bukas yung bag, ay nawawala yung tubig at tumitigas, parang plastic. Kung nakakita ka na ng bahaw na natuyo, hindi ba parang ang titigas ng ibang... Yes, opo, that's right. Hindi ba parang plastic, ganon. Tama So, ayoko namang pangunahan kung sabi ng NFA tinetest pa nila, ayoko namang pangunahan yung kanilang resulta. Pero kung akong mag-iisip doon sa sinento ng CIDG, talagang yung natuyong bahaw, ang tawag namin sa sa food technology, retrograded rice. Retrograded. Retrograded rice. That's a well-known phenomenon. Well-known phenomenon. Okay. So sabi ko nga, sana binigay yan sa food technology. And I am sure, kita kaagad ng food technology yan kung ano yun. Isa pa pong tanong, siguro kasi karaniwan naman sa mga karinderya, sa mga bumibili po ng pagkain, na pagka bumili po ng kanin na mainit pa, kung ita-take out, nilalagay po talaga sa plastic. Paano po yun? Ano po ba yun? Payo po ba ninyo? Huwag na i-plastic? Tama yung concern na yan, Kasi, naalala ko noon, merong kaso, merong pinag-aralan ang, hindi ko maintindihan kung DOH, pero merong isang study sa atin na ginawa. Kasi nga yung practice na pupunta sa karinderya, lalagay yung mainit na kanin o mainit na sabaw sa plastic bag. So, ang sabi nilang gano'n, nung tinesting nila, wala naman daw silang masyadong nakitang contaminant. Yun ang sabi, But, depende kung anong instrument ang ginamit mo. Kanya, kailangan isipin natin yung sinasabi ng ibang food safety agency na we try to avoid the contamination.
Kasi ang dami-dami nga niyang pinanggagalingan, hindi natin alam kung gaano na nag-iipon at gaano na ang ating kung gaano ang napupunta sa ating katawan. So kung kaunti lang, kung paminsan-minsan lang, baka hindi makapinsala yun, ano? Pero kung iniisip natin gano'ng tubig ang iniinom natin, gano'ng mainit na kanin ang nilagay sa plastic ang kinakain natin, gano'ng sabaw na mainit ang iniinom natin, baka tumaas na yon na baka makita na natin yung mga epekto. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, kailangan pag-aralan pa rin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Nakausap po natin sa pamamagitan ng telepono si Professor Concepcion Lizada, Professor Emeritus ng UP Food Science and Nutrition. Yan. So, ang dami kong natutunan doon. So, kung bibili ako ngayon sa mga karinderya, siguro mga once a week na lang kasi, na naka-plastic. Kasi posible din talaga yun na kung paano natin tinatransport or pinapagpalipat-lipat yung mga pagkain natin. Food handling. Yes. So, yung sinasabi nga niya, hindi naman masama kung paminsan-minsan. Pero kung araw-araw, kasi yung dami ng consumption. At saka hindi pa rin na-establish kung gaano ka talaga karami yung concentration na actual na makaka-apekto sa atin. Dahil in small quantities naman pala, nakukonsume talaga din natin yung DBP. Ayun, ano po yung reaction nyo dun sa mga binanggit po kanina ni Professor? Well, tama po yun. Isa siguro yun sa pampakalma. Sa medyo mataas ng level ng pagiging aligaga ng bawat isa sa atin. No? Including pag sinabi kasi nga, kumakain ka ng plastic, biro mo papakainin ka ng plastic, hindi nalulunod. Ang sinasabi ko lang, at sinusuportahan ko yung sinasabi ni Mr. So here, na dapat maunawaan natin, alin ba dito sa ating pagkain, lalo dito sa mga canned goods, ditong na-preserve natin, ang walang chemical. Lahat po mayroon siya. Although mayroong mga non-food grade, ibig sabihin dapat wala sa pagkain. Pero dahil hindi natin ito maiwasan, nagpalabas ang mga authorities natin, ng international standards. Ano ba yung pamantayan na dapat hindi kalapas lumagpas doon sa mga chemical na to? Speaking of chemicals, nandyan ang mercury, nariyan ang lead, and even cadmium. Pero there could be traces na iniaalaw ito. Dahil ito ay kailangan din para doon sa preservation nga ng ating pagkain. So, tungkol sa bagay na ito, ulitin po ang paninindigan ng NFA, hindi po parang taken for granted ng NFA itong issue na to. Rice and National Food Authority pertains to rice, it pertains to our health, it pertains to our life. Kahit na po may mga deklarasyon ng CIDG, nilinaw ni Dr. Lizada yung mga possibilities. Ang NFA po ay nananatili pa rin na magbabantay para tiyakin natin na itong ating pagkain, ang ating pangunahing pagkain ay naroon sapat magbibigay ng mahusay na kalusugan, kalakasan sa atin at mas mahabang buhay sa bawat Pilipino. That's right. Okay. Ngayon kayo naman po, Mr. So ano po ba yung gusto niyo sabihin sa publiko para hindi ba na sila mangamba pa dito sa, yun nga, naging scare about fake rice? Itong case kasi isolated talaga, no? And makita natin kasi kung mainit talaga, pag ilalagay mo sa plastic, baka maano talaga madamay yung product. So, kailangan hintayin natin talaga yung resulta kung ano ang test, no? Kasi sabi naman, hintayin na lang natin. Kasi kung hindi, mag-speculate tayo, baka lalong matakot yung mga taong bayan. That's right. Dito din sa punto na ito, no, yung isa kasi, yung kumalat din na balita, nako baka galing yan sa sa abroad, sa China, sa ganitong mga bansa dahil sa issue din ng smuggling na talaga namang talamak. O lagi naman natin nababalitaan na merong rice smuggling sa bansa. Ano po ba yung mga po pwede nating magawa? Ako siguro, kung bibili ako ng bigas, para makatulong naman ako sa laban natin against rice smuggling. Meron po bang paraan para malaman ko na ito ay legitimate na dumating dito at mabibili ko? Okay. Para sa NFA po, katuwang nito ang Bureau of Customs and the NFA fully supports yung sinasabi ni Mr. Son na pending bills in the Senate declaring rice smuggling as economic sabotage. So talagang matindi ang parusa dyan. Siguro po, magbantay tayo kung nakikita natin na sobrang maganda yung bigas pero mura, mag-isip tayo. Baka hindi nagbayad ng tarif. Di ba? Kasi paano magandang bigas na mas mura dun sa ating mga commercial rice?
Lalo yung sa mga tindahan naman natin, para mabenta to, ay imported ito. This comes from sa ganitong bansa, pero mura. Number 1 po yun. Magbantay tayo. At sa parte po ng NFA, pinipilit nga po nito at is resolved really na talagang bantayan itong smuggling na to at yung sa pagbibigay ng permit. Dahil sa kasalukuyan nga po, ang ating patakaran is mayroong private importation. Although, salamat kay Ginoong So doon sa paniniwala niya sa kakayanan ng National Food Authority at ang NFA ay hindi tatalikod sa anumang iaatas sa kanya. Kung sasabihin ng ating patakaran na ang NFA lamang ang siyang tanging mag-import ng bigas galing sa ibang bansa, by all means, we shall carry the task. Pero meantime nga po, ang sinasabi ng ating NFA Administrator, Ginoong Dalisay, sana ma-define ito. Ano nga ba talaga yung patakaran natin? Because we'll comply. Meantime, na ang patakaran is, the importation is open to public, particularly this minimum access volume. The NFA has devised safety measures para yung mga dokumento na ibibigay natin, the import permit would not be recycled. Yan ho yung issue nun na nare-recycle. And that yung mabibigyan natin ito, would be responsible enough at may kakayanan financially, technically, and legally na pwede talagang mag-angkat ng bigas para pagkain ng ating bansa. Kung hindi, mananagot sila sa ating mga panuntunan. Kaya may suggestion ako kay Secretary Kiko Pangilinan tsaka kay Administrator Renan Dalisay na yung specific port, ibig sabihin dito sa Luzon, isa na lang. No? Yung minimum access volume na papasok, dapat isang port lang, either Manila or etong Subic, para outside doon, ibig sabihin, may pumasok is smuggled. Yes, So yun ang isang solusyon, no? Kasi ang laki ng volume, 805,000 metric tons. 16 million na kaban yun. Diba? So malaking volume. Kaya ang inaano natin, dapat specific port para alam natin kung saan pumunta yung private sector na pumasok na bigas. Tsaka nahihirapan din siyempre yung mga kawawa nating mga kababayan na magsasaka at saka yung mga nagbebenta kasi naiisahan sila dito. Totoo yan, no? Ano po ba ang final message po ninyo, closing words para po sa ating mga televiewers ngayong gabi? Dapat ang consumer protektahan ang local production natin, kainin yung local produce natin para at least i-support, no? Support sa atin na local production. Alright, Thank you very much. Kayo naman po. Okay, so yung NFA po, laging kaagapay natin. Pangunahing pagkain natin ay bigas. So yan po yung ating first concern and priority. On the issue of fake rice, the NFA has declared that it has been scoring all the markets nationwide dahil lahat po naman ng ating mga lalawigan ay mayroong NFA office. And wala po tayong nakita. Kahit na po nagdeklara yung ating CIDG on this aspect, pero patuloy pa rin po tayo na magbabantay. At gusto nating pasalamatan yung ating scientist, si Dr. Lisada, na sa mga paglilinaw. At sana po, ito ay isang isolated case. Ulitin po natin. Iwasan po natin na makapaggawa tayo ng multo na tayo rin ang matatakot. Kung mayroong, although talaga pong nandyan, yung maging mapagmantay ay maging mapagduda, pero kaagapay po natin ng NFA. Kung mayroong pagdududa, welcome po tayo na mag-report. At dapat hindi basta report lang na talkies. Dapat may base. Ano yung basehan? Magdala po tayo ng sample at i-actionan po natin, ipinapangako natin. Positive or negative ang resulta, malalaman nyo po. So, pare-parehas po nating concern ito. Ang pagkain, lalo ang bigas, ay kalusugan at buhay nating mga mamayan at kaagapay niyo po ang National Food Authority. Ayan, maraming salamat po. Nakasama po natin yung ating mga napaka-special na guests, si Mr. Imperial at saka si Mr. So. KA, ano yung mga tingin mong nabitbit mo dito, takeaway mo dito sa ating discussion for today? Madami, no? First and foremost, di ba, kung tayo mismo ay concerned tayo sa ating kalusugan, dapat aware din tayo kung paano natin properly hinahandle yung ating mga pagkain. Like for example, yun nga, di ba? Huwag na natin patagalin ng 5 days pa yung kanin. Alam naman natin yung shelf life ng bawat
produkto na kinokonsumo natin, di ba? So, kailangan maging aware din kung paano mo siya lulutuin, ganyan, kung saan mo siya ilalagay, para mas less harm din sa kalusugan natin. Kasi baka mamaya tayo mismo, tayo din yung nagbibigay ng harm para sa sarili natin. And yun nga, bago tayo mag-isip ng mga kung ano-anong speculations, di ba, napakaganda na very supportive naman pala talaga yung NFA na tinutugunan talaga nila itong mga complaints ng mamamayan na ganito. So, yun lang. So, sana mas maging mas maging aware dun sa mga kinokonsume natin na products. And at the same time, huwag din tayo nag-speculate agad. Tsaka, okay lang naman yung nag-research tayo, pero siguraduhin natin yung mga basehan ng ating mga research para mas madagdagan yung kaalaman natin ay tama at proven. Ako, ang dami kong natutunan, lalo na dun sa sinasabing DBP. Kasi yung unang mga details na nakukuha ko nasasagap, lalo na madalas naman tayo mag-social media. Ano ba talaga? Kasi meron pang resin na pinagsasabi. But then, nakalma ako ngayon. Nakalma ako dahil ito palang dibutyltalate na yung na-identify nga na chemical. Nakukonsumo pala natin siya talaga. That's right. Probably in water or sa isda o sa iba-ibang mga bagay. And mas na-highlight lang sa problemang ito. It would take a really high concentration para magkaroon siya ng actual na effect sa katawan. Ganun pa man, siyempre, hindi naman dapat sana nating nakukonsume siya. Kasi kagaya nung nabanggit kanina, ngayon ko lang nalaman na it's possible na yung DBP o yung dibutyltalate, dahil sa plasticizer, sa plastic mahanap, kung nakamix doon yung mainit na kanin, mainit na sabaw, nag-take out ka, tapos doon nilagay, posibleng nahahalo siya at nakukonsumo, okay lang siguro paminsan-minsan. Pero kung ganun ba yung paraan ng pagkain, every day, breakfast, lunch, and dinner, for how long, nahalo na yung plastic siguro doon sa food. Yun yung medyo nakakabahala. So siguro, yun yung natutunan ko ngayon. Pagka bibili ng naka-plastic na mainit na pagkain, iwasan na. And at the same time, or kainin mo na doon on the spot. On the spot. Paano yung, kunwari bibili lang for me, di ba? Oo nga. Uy, pasalubungan mo ako ng ganyan, lalabas ka naman pala para may ulam ako. Palamigin mo muna. Hindi, nag-mix na nung mainit pa eh. So siguro yun, tsaka hindi naman ako agad maapektuhan kung ngayong araw lang. No? Siguro nga, napapadalas. Pero ayun, siguro paminsan-minsan na lang, kung sakali man na ganun yung mangyayari. At sana yung mga viewers natin ngayon, natutunan din nila yan pagka magte-take out sila ngayon ng pagkain sa mga karinderya. At sana marami rin po kayong napulot na magagandang tips at insights sa ating episode ngayon. Kaya maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio at ito po ang Diyos at Bayan!